Alright, magandang araw po sa inyo. Kamusta kayo? Welcome back dito sa aking channel kung saan tayo magkukwentuhan muli mga kwentong politika. Marami po nangyari sa politika sa atin, sa Senado. Nagkaroon ng Blue Ribbon hearing di umano kanina na hindi natin alam kung legal o hindi, pero ang stand doon, illegal yon. Na paliwanag ko yun sa isa kong video na pinost. Sana po inyo mapanood. Pero ngayon po, pag-uusapan po natin ito po sabihin part 2 o part 3 ko na atong paliwanag patungkol sa quorum. Pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, magkausap-usap po tayo dyan sa dito sa Facebook o sa YouTube. Ngayon po, yung kina-question po ng grupo ni Alan Cayetano, hindi daw po legal o unconstitutional daw po ang nangyaring pagpapalit liderato kahapon dahil wala daw di umanong quorum, kaya hindi dapat napalitan ang mga chairmanship at hindi dapat naluklok si Sharon Gatchalian bilang isang Senate President pro tempore. Ang kanilang argumento, buhay na buhay naman sila, walang sakit, hindi sila incapacitated, wala naman silang problema, so hindi sila nag-resign. Ang mabigat doon, may mga rules din po tayo katulad sa Article 6, Section 16 ng Constitution at ganoon din po sa Senate rules. Kapag isang araw o higit pa na hindi uma-attend ang isang Senate President, kailangan yung Senate President temporary mag-take over o mag-stand up, mag-step up siya. Kasi mandato yan ng gobyerno dahil more than 3 days na naka-adjourn ang session, kailangan may approval yan ng other chamber, kumbaga sa House of Representatives. Kaso sa pagkakataong ito, walang official suspension of session. Yung mga nakaraan na hindi sila dumalog, ng binoykot nila. Pero, balik po tayo sa quorum. Ang argumento po ng grupo nila, Senator Alan Cayetano, 24 members daw ang Senate. So, dapat ang quorum, 13. Diba? Dapat ng majority 13 para magkaroon ng quorum. Yung po ay general rule. Tama naman po yun. Pero marami pong mga precedents po dyan. Marami nangyari, katulad na lamang yung Avellino versus Cuenco, na may punto sila na hindi naman daw pwedeng gamitin. Dahil po sabi po doon sa Avellino Cuenco, bumaba daw yung baseline ng bilang. Kasi may pagkakataon na nagkaroon ng quorum, kahit na mas mababa sila sa general rule na number ng quorum. Dahil nasa abroad daw yung iba, hindi nila pwedeng mapapunta. Ang punto doon kasi may mga iba pang mga kategory. Katulad lamang ng nakadetain, Kapag nakadetain po ang isang tao, hindi rin po nila binibilang na sa quorum yan dahil yan po ay under na jurisdiction ngayon ng BJMP. Para ma-compel mo yan, mapapasok mo, kailangan mo pa ng authorization ng BJMP. Yan po ay nangyari noon sa mga panahon ni nakakulong sila Enrile, Bong Revilla, si Jinggoy Estrada. Hindi sila binilang sa katunayan, noong 2015, nagkaroon ng session na 12 lang ang quorum dahil nakakulong nga yan. At mayroong ibang nasa abroad. At pumayag sila at hindi lamang po yun, may at least 7 pang mga sesyon mula 2008 ata na nagkaroon ng quorum ang Senado na 12 lang. At ang iba doon, nandun pa sila Senator Legarda at Cayetano. Halimbawa po, noong May 21, 2008, nagkaroon po ng quorum, 12 lamang po sila. Dumating po niya si Loren Legarda at si Alan Cayetano. Wala po si Pia Cayetano at that time. Noong February 11, 2009, nagkaroon po ulit ng quorum. 12 lang din po sila. Present po dyan si Legarda, si Alan Cayetano, si Pia Cayetano. Hindi rin naman po sila pumalag. At yan ay nasa Senate record kasi po may quorum. Noong September 29, 2010, ganun din. Nandun din si Loren Legarda at si Alan Cayetano. May 8, 2012. May 15, 2012. May 5, 2015. Ito po yung kay Drilon. At June 2, 2015. So maraming mga pangyayari na 12 lang pero na-constitute ng quorum. At pumayag sila, nandun sila. Pero dahil may mga instances at may mga circumstances, ngayon po, kailangan po bang kilalanin yung naging palitan ng liderato sa loob dahil may 12 lamang senador noon. Kinikilala po ng
ng executive o ng presidente ng Pilipinas at kinilala rin po ng House of Representatives. Ngayon, legal po ba yun? Ang tingin po natin dyan, legal yun. Bagamat pwede nilang itakbo yan sa Supreme Court, pero malinaw naman kasi may mga jurisprudence, katulad sa Avellino versus Cuenco nga eh. But bakit po ba bumaba ang baseline? Na pinipilit naman ngayon nila alat kaya tayo, no? Hindi, 24 pa rin ang bilang. Kasi po, ang general rule din, kailangan you can compel that sitting senator to attend. Paano mo po makukumpel si Bato de la Rosa? Nagtatago nga. Kahit pumunta ka sa bahay noon, hindi mo mabibigay imbitasyon niya na dumalo siya. At hindi rin siya dadalo. Ganon din naman si Jinggoy Estrada. Kahit i-compel mo siya, magre-request ka pa. Dahil ang jurisdiction mo, yung jurisdiction niya ay nandun sa ilalim ng BJMP. So, hindi pwedeng hintayin mo yung desisyon nila para makagalaw ang Senado o iipitin. So, kaya ang jurisprudence ng korte, bababa, magre-reduce ang baseline number mo. So, pagkakataong ito, yung 24, naging 22 base sa grupo nila Senator Gatchalian na punto. Ako naman, ang tingin ko, pwede rin maging 23 lang dahil si Bato de la Rosa, anytime pwede naman dumating eh. Katunayan, yung may 11, dumating nga siya. So, para safe, I think 23. Pero yung 23 na yon, ang majority pa rin yung 12. Kaya magkakaroon pa rin ng quorum. Bakit ko po nasabi paano pag yung nakakulong? Kasi po nakalagay din naman po sa jurisprudence, kailangan may coercive jurisdiction. Paano mo nga po makukumpel yun nakakulong? Malinaw naman po yun. Ngayon, ano po makakapangyarihan ng 12 miyembro? Kung ma-constitute na yung quorum, 12 lang sila. Ang kailangang bilang para makapagluklok ng Senate President ay 13. Paano mangyayari yan? Hindi sila makakapag-elect ng Senate President at alam naman nila yon. Kaya hindi sila nakapag-nominate ng Senate President. Ano pwede nilang gawin? They can move to vacate all positions, which is ayun nga ginawa nila. Nag-motion sila na lahat ng posisyon, that is including the Senate Presidency, deemed as vacant. So, bakante. So, walang Senate President ngayon. Bakante. Binakante nila. Wala namang tumutol 12 lang sila Isa boto nila Yun nga lang, hindi sila makapag-elect ng Senate President. So, ano lumabas? Nakapag-elect sila ng Senate President pro tempore. Yun po ay pangalawa, kumbaga, Vice President. Sa mga pagkakataon na hindi pa na-elect yung Senate President, yun ang magiging acting. Kaya sila kuha yung acting ngayon dahil nandun po yung sa rules ng Senado sa Rule 4, Section 4 din po yan. 4, Paragraph 5. Hindi ako nagkakamali. Ngayon, kaya na napaliwanag ko kanina, hindi po sakop si Bato dyan dahil nga lalabas dyan, hindi naman siya aktibo. Pero pwede naman siyang dumating. Kung dumating siya, di mag-iiba yung istorya. Pero sa pagkakataong yun, 23 pa rin yun Dahil si Jinggoy ngayon nakakulong Kaya yung nangyaring pagdating ni Senator Chis Escudero, malaki ang nabago sa istorya. History was made, kumbaga. Kasi isipin po ninyo, kahit anong ipilit nila Kaalan Cayetano na sila pa rin ang nakapesto, malinaw naman, ginagamit nila yung general rule diba? 1 plus 1 equals 2. Diba? 24, a majority 13. General rule, pero hindi nila pinapaliwanag yung mga punto. Ngayon may sinabi sila, hindi daw pwede gamitin yung Avellino versus Cuenco. Bakit? Wala naman nasa abroad ngayon Nasa Pilipinas sila Yes, nasa Pilipinas sila kung talaga nasa Pilipinas si Bato de la Rosa, pero hindi mo nga ma-compel hindi siya within your reach. Walang coercive jurisdiction Kahit sabihin mo ngayon, i-compel mo si Senator Jinggoy Estrada umattend siya ngayon, hindi niya magagawa. At hindi mo rin makukumpel, hindi mo rin siya mapipilit dumating. Hanggat hindi ka inaaprubahan, kung hindi ka nagre-request at hindi aaprubahan, ng may jurisdiction ngayon sa kanya dahil siya ngayon ay nakapiit. Nasa kulungan siya ngayon So, medyo yung naratibo nila hindi matibay at malinaw naman na may mga, gaya na sabi ko, may mga pangyayari ng ganito sa mga nakaraang panahon.
hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, maraming pagkakataon na nagkaroon ng quorum na 12 lang sila at hindi kumontra itong mga Cayetano at sila Lagarda. At nasa Senate record yan kasi nga official business ang nangyari. Kapag ka-official po kasi at may quorum, talagang recorded po yan ng Senate Secretariat. So malinaw po doon na ang quorum ay na-establish, na iluklok nila yung mga dapat iluklok na sa tingin nila ay karapat-dapat, dapat kilalanin nila. Ang ginagawa ni Alan Cayetano ngayon ay nanggugulo. At isipin nyo, ginawa rin niya sa lower house, sa Congress. Ngayon naman, ginagawa niya ngayon dito. Sana nga, sa pagkakataong ito, tama na, kasi kawawa naman yung mga sambayang Pilipino. Kayo po, ano po masasabi niyo dyan? Sana po kayo po mag-comment at mag-subscribe, mag-like. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito po muna tayo ngayon.